What's up? Good morning! Sana nag-enjoy kayo sa learning session ni Donovan at i-apply because magaling si Donovan sa larangan ng content creation at personal branding. So before we begin, gusto ko lang i-share sa iyo kung saan nanggaling ang framework na makikita mo sa quick presentation that I'm about to share with you. Dahil probably some of you guys, unang beses pa lang maririnig ang buong framework ng Luminate. Kaya maybe some of you maiisip na probably this is a new idea or bagong campaign na naisip lang nitong nakaraang araw. Nope. This framework, matagal na itong nabuo. Originally, quick history, dinevelop natin ito bilang isang talent development framework na as time goes by, kalaunan, nagamit ko to sa actual client work para matulungan silang bumuo ng sarili nilang internship program at talent development system. Yung objective nila was just really to, recruit interns kasi yun yung practice na ginagawa na namin before pa nung kasama ko yan sila Coach Val, sila Coach Cathy to attract interns at hindi lang ito to attract interns or to recruit interns. We just call it attract because we don't change. We don't do the traditional recruitment thing. Kundi gumawa rin ng isang structured journey mula attraction hanggang deployment or activation. So, itong framework na ito, nabenta ko to bilang isang 8-month engagement that's worth 150K per month. So, hindi ko lang din sinasabi to para mag-flex and I'm just sharing this with you para maintindihan mo na yung pag-uusapan natin ngayon, hindi lang ito idea. Hindi ito galing sa idea, brainstorm natin. Hindi ito experiment. Ito ay isang battle-tested framework already na na-implement na sa iba't ibang organizations. So ngayon, ibabalik natin yung framework na ito sa SoulSync. Kaya kung mapapansin mo, may mga bahagi ng Luminate na ginagawa na natin. Meron na tayong initiative na ginagawa. Merong Luminate page. Okay, meron mga commitment na content na gagawin dyan. At iba't ibang pang-activities. Pero hindi pa ito yung buong framework talaga. And that's the purpose of this orientation. Para pare-pareho tayong nakaangkla sa iisang Luminate journey. So, now, while you watching this video, gusto ko na huwag mo munang isipin ito bilang isang internship campaign. I want you to think of this as an entire talent development journey. Kasi yung gagawin natin dito, hindi lang to, okay, we're gonna look for volunteers or hanap tayo ng, magre-recruit tayo ng interns. What we're actually really doing here is we are building SoulSync builders. Okay, hindi lang tayo bumubuo ng internship program. We are building pipeline, talent pipeline that will help us build SoulSync. Breathe souls into every organizations. And yung bawat phase that I will be showing with you in a moment, okay, meron niyang mga malinaw na objectives, so which means intentional yan. May dahilan yan, kaya bakit yan nandyan. So with that said, welcome to Luminate. Allow me to share my slide. Welcome to Luminate. Okay, alam ko yung paano nga yung magandang ayun, ito. Ito yung magandang share screen. Gusto ko siya gawin. Okay, anyway. Alright. So,
Ngayon, medyo alam mo na yung history, alam mo na yung framework sa nagagaling ito. Now, pag-usapan na natin, ano ba talaga ang Luminate? Okay? Pwede man tayong gumawa ng internshipan lang, di ba? Recruit tayo, gawa tayo ng content, okay, mag-apply kayo, mag-screen tayo ng applicants, bigay tayo ng orientation, bigyan natin ng tasks, then after a few months, tapos na. Pero hindi yun yung gagawin natin dito. No? Luminate is more than an internship. It's a talent development journey. So ang goal natin, hindi lang makahanap ng interns o volunteers na tutulong sa mga projects na gagawin natin. Our goal ay makahanap, makadevelop, at makapag-activate or deploy ng mga soul-sync builders. That's why as facilitators or coaches, hindi lang tayo nandito to manage the applicants. Kasama tayo sa paghubog ng mga taong posibleng maging susunod na builders ng SoulSync. At habang dumadaan sila sa bawat phase ng Luminate, responsibility nating tulungan silang makita kung align ba talaga sila sa mission, sa culture, at sa direction ng SoulSync. So with that said, ito ang journey ng Luminate. So, bakit ba natin ginawa ang Luminate, no? Again, matagal na framework na to na bago pa magkaroon ng SoulSync, ginamit ko na to sa A-Quest. Okay? Doon ko siya unang na-test. Of course, sa continuous mentorship ni Coach Ra sa mga sessions na put pieces all together and then ulit-ulit na in-improve at doon ko rin nakita kung paano nakatulong ito sa pagbuo namin ng medyo malakas-lakas na teams talaga at leaders ng mga panahon. This was the time where nadala ko si Migs Flores sa space, si Leordina at yung mga magaling na leaders who are now very, very successful. And then, eventually, ginawa natin siyang formal framework. Okay? So, nagamit ko siya personally sa isang client and na-implement sa isang organization. Actually, sa lahat ng organizations na in-engagean ko. Okay? At doon siya unti-unting na-refine. That's why, nung nakita kong, okay, nag-uusap about Luminate, sabi ko, may framework na tayo para dito. So, hindi na natin kailangan mga pa. Okay? Kailangan lang natin i-introduce ano yung framework, ano yung system, at mag-align tayo doon tayo mag-anchor. Okay? Because as I study world-class organizations, I noticed na pare-pareho lang ng principles. No? Companies like Google, Microsoft, Meta, Amazon, Nvidia, hindi nila tinitingnan yung internship bilang OJT lang, no? Kaya gaya ng nakasanayan natin dito sa Pilipinas na required sa school. Ginagamit nila ito bilang talent pipeline. That's the keyword. Type it down in the chat box below. Talent pipeline. Paraan nila ito para makahanap, mag-develop, at makapag-build ng future leaders at future team members. And doon pa mas na-confirm na tama yung direksyon ng framework na to. No? The difference lang, okay, kung sila, talent pipeline ang binubuo, this time sa SoulSync, builder pipeline ang binubuo natin. So we're not just looking for interns, volunteers, naghahanap tayo ng mga gustong tumulong, i-build yung SoulSync with us. Okay, one prime example. Andyan si Prima. Hindi ba si Prima? Present ba siya today? Hi! Type nyo nga sa chat box, hi Prima. Isa siya sa mga, kasama siya sa first batches ng formal Luminate. Wala pang SoulSync nun. O fast forward today, part siya ng SoulSync. Heart React para kay Prima. Ang
buhay na patotoo. Yeah. So, it's a we have a living testimony, living proof na gumagana yung framework. And gusto ko rin i-bring up na hindi lahat ng dumadaan sa Luminate nananatili. Pero para sa mga taong tunay na aligned, pwede itong maging simula ng journey nila bilang builder. Hopefully, soul sync builder. Okay? Na makakatulong sa atin to see a Philippines first world country in our lifetime. Because at the end of the day, we're not just building an internship program. We're building pipeline sa mga taong tutulong mag-build again ng soul sync. Tsaka laki ng goal natin this year. Alam niyo ba nag-aliliw tayo? Baka masak yung mga mga bago, no? Na-orient ba to? Sila? May goal pala dito. So ano ba ang soul sync builder? Okay? Importante ito because ito yung identity na dadalhin na isi-seed natin sa kanila. Okay? Kasi kapag narinig natin yung salitang builder, okay, maybe some of you would think na ano to, position ba to? Is it title or leadership leader? Nope. Hindi siya position. Okay? Meron tayong nakalaang segment, no, sa future para sa kung sa atin sa lengguwahe natin tawag na itong career roadmap. Okay? May iba-ibang terminology din dito. Maybe narinig nyo na ladder of success, growth path. Pag-uusapan natin yan some other time. Hindi yan yung ibig sabihin ng builder. Actually, nakalagay dito, builder is a way of being. No? Sa soul sync, okay, which means hindi namin inaasahan na alam mo na ang lahat. Okay? What we're looking for is willing ka bang tumulong mag-build? Anong bibuild natin? Soul sync. We breathe lives through organizations. Tama? So it will be able to reach more organizations. Kasi ang builder, hindi yan nag-aantay ng utos bago kumilos. Okay? Pag may nakita siyang pwedeng ayusin, no, tataas na yan ang kamay. No, kapag may opportunity siyang makatulong, no, kukunin na niya yung responsibility. At importante hindi lang nanggagaling sa experiment. Hopefully, alam na alam niya yung isang bagay. Then go. Lead it. Okay? Hindi mo kailangan hintayin na bigyan ka pa ng title para makapag-contribute. Yun yung ibig sabihin ng builder. Okay? It's not about the position, hindi rin siya authority, it's a mindset. At yun yung pinakamahalagang bagay na hanapin natin sa bawat taong dadaan sa program na to. Luminate. So, tignan natin yung buong journey, okay, ng Luminate. Ito yung kabuuang framework, okay, na susundan natin. So, I want you to notice na hindi siya isang event. At hindi rin siya isang orientation. It's a journey. So, magsisimula to sa attraction, which we're currently doing right now. Thank you, Lucky, for the Facebook page. Okay? So, nag-uumpisa tayo sa attraction, okay, kung saan hinahanap natin yung mga tamang tao. Then, dadaan sila sa selection, okay, para makita natin kung meron bang mutual alignment. And then, kapag align sila, papasok na sila sa pre-onboarding, okay, kung saan ihahanda natin or ipiprepare natin yung buong nakatawid or nakatagos. Nakatagos bago mag-deep dive 1. Dahil from there, dadaan sila sa 3 deep dives. Okay, at gusto kong maging malinaw na. Okay, yung deep dive, ito yung heart. Okay, yung puso ng program. Yung puso ng Luminate. Kasi dito nangyayari yung dito nangyayari yung alignment. Okay, dito natin ma-witness yung transformation nila.
Okay, dito natin mas nakikilala yung bawat isa. And pagkatapos ng lahat ng yon, saka lang natin sila, okay, ma-assess, and then we get deploy them sa ibang teams ng SoulSync. Hopefully, you attract your core. Yun yung pinaka-importante dito. But I want you to remember na hindi ibig sabihin tapos na yung journey, no, kapag na-deploy na sila. Doon pa lang yan talaga nagsisimula. Kasi ang goal natin, hindi lang naman mag-deploy ng tao. Our goal is to, again, develop SoulSync builders na eventually magiging high-performing contributors ng organization. Kasi habang tumatagal, okay, we need help sa pag-build, sa pag-grow ng SoulSync kasama natin. And as facilitators and coaches, our job is not just to push them hanggang sa dulo, no? Our job actually is to guide them sa bawat phase ng journey and help them decide kung para ba talaga sa kanilang SoulSync. Help them decide. Okay? And gusto ko rin nilawin tungkol sa attraction na kapag sinabing attraction, type mo muna attraction on the comment on the chat box below. Go ahead. Attraction. Type it down in the chat box below. Okay, na kapag sinabing attraction, okay, huwag niyong iisipin na social media lang. Okay, yes, gawa tayo ng content. Pwede, no? Pwede mong gamitin yung we have an official page, Luminate. Pero hindi lang doon natatapos yung attraction. No? Gusto kong i-point out yun. Because maybe your strength is networking or may mga network ka. Diba? Maybe referrals. Maybe Facebook friends mo. Or pwede ka mag-PM, no? Mag-DM. Or maybe magaling ka magkwento ng vision. Then, use your strength. No, walang isang paraan para mag-attract ng tao. Tandaan mo yan. No? Pero importante, pare-pareho silang pumapasok sa isang Luminate journey. Which means, ang point is, kung malakas yung personal brand mo, gamitin mo. Okay, ako, gagamitin ko yan. Yan yung gagamitin ko. No? Kung malakas yung network mo, then go, gamitin mo yan. Pwedeng-pwede. No? Mahusay kang mag-organize ng events, meron kang community, go ahead. No? Gamitin mo yan. No? Hindi tayo pareho ng paraan mag-attract. Pero iisa yung framework na dadaanan ng bawat taong papasok sa Luminate. No? Are we clear? Type clear on the chat box below. Take a deep breath. Inhale. And exhale. Okay. So, malinaw na sa'yo kung sino ang SoulSync builder. Okay? Now, isa sa pinakamahalagang mindset na gusto kong baunin mo, no, as the coach, no, as the attractor factor, as the mentor coach, that Luminate is an alignment journey. Which means, hindi tayo nandito to convince everyone. Hindi rin tayo nandito para ipilit mo sa kanya yung SoulSync, no? Na sa lahat ng tao or kahit na sino. Hindi rin tayo nandito, okay, yes, may goal tayo, no? Anong goal natin this year? Sabihin ko na, di ba? Paalala ko na, 250 million yung dineclare natin sa Alibiu, 250 million. Hindi tayo nandito just to hit that goal, just to hit the number. It's much simpler than that. What we're actually doing is tinutulungan lang natin silang ma-discover kung align ba talaga sila sa SoulSync. And kung mapapansin mo, hindi lang isang bagay yung i-align natin with them. It will start with the vision. No? Saan ba tayo papunta as an organization? I-align natin sila sa mission. No? Which means, bakit ba natin ginagawa yung ginagawa natin? No? I-align natin sila sa values, which means paano tayo kumilos, no, araw-araw sa code of honor, no? Ano yung mga non-negotiables natin bilang
soul sync builders, and ano yung standards natin? Ano yung level of excellence that we expect with one another? And again, hindi to isang interview lang, hindi to isang orientation, at hindi rin ito nangyayari lang na okay, one meeting and this is done. It's a journey. Kaya nga alignment journey. So, which means, I want you to imagine na mahilig ako sa journey. Habang tumatagal, mas nakikilala natin sila. Okay? At ang pinaka-exciting doon, dahil kasabay nun, mas nakikilala rin nila what soul sync is. No, hanggang dumating sa point na, okay, pareho ng malinaw yung sagot. Align ba tayo o hindi? Okay? So, dito, we don't force alignment. We discover it together. At dito ko rin lilinawin yung role mo, no, bilang facilitators, no. Hindi ka sales people ng soul sync. It's not your job to convince everyone to join. And hindi rin kailangan i-close ang bawat applicants. Okay? Dahil hindi naman sukatan dito yung daling kung gaano karaming tao may pasok mo. In fact, 6 lang muna. Okay? For this round, for this batch. Kasi, kung sobra yan, sinong magbe-mentor coach? O, sige, kung may kulang pa, may mga mentor coach na mag-step up at available, then go. We have more opportunities to be a container of these people, ng mga alagaan natin. Because our role, ako rin, mag-mentor coach ako. Diba? Ang role natin, maging guide. Guide tayo. So, ano bang ginagawa ng guide, diba? Hindi tayo yung nagde-desisyon para sa tao. Okay? Hindi rin natin inihila yung tao papunta sa direksyon na gusto niya. Ang ginagawa ng guide, tinutulungan niyang makita ng tao ang tamang desisyon para sa sarili niya. Ganito rin tayo sa Luminate. Na habang dumadaan sila sa bawat phase ng journey, tinutulungan natin mas makilala ang soul sync at kasabay nun, mas makilala natin sila. Kumbaga, kung nagbibuild tayo ng builders, tayo yung guardians. Para dumating sa puntong pareho ng malinaw ang sagot, then doon tayo makakagawa ng desisyon. Okay? So, minsan, tamang desisyon, magpatuloy. Or minsan naman, tamang desisyon, hindi muna. And that's completely okay. Because the goal of Luminate, hindi to paramihan ng recruits ngayon. Okay? Hindi to FWD. Ang tunay na goal ng Luminate ay tamang alignment. That's it. Okay? And tanggal na yung pressure. Pero syempre, gagaling ka rin sa quantity para mahanap mo yung quality na alignment. Kasi kapag malinaw yung alignment, mas matibay yung commitment. Then, mas healthy yung culture. Then, mas mataas yung trust. At mas matagal ang itatagal ng mga taong pipiling mag-build kasama natin. Kaya hindi natin sinusukat ang success ng Luminate sa dami ng pumapasok. Okay? We are measuring it sa quality ng mga taong nag-i-stay, nananatili, at actively tumutulong i-build, i-grow, i-scale yung mission, yung impact ng Soul Sync. So, bago tayo magpatuloy, okay? Bago tayo magpatuloy sa next part, let's do a quick check-in round. Okay? Coach Donovan, or whoever the FASI is. Quick check-in muna tayo. In a moment, we'll be sending them out to a quick breakout room with 3 to 4 participants per breakout room. 1 minute each person to share. At ang unang mag-share sa loob ng breakout room will be alphabetical letter, first word basis. So kung magkakasama ay si Aider, si Franco, tsaka si si Mia. Muna si Aider, letter A siya. Okay, 1 minute each, total of 5 minutes breakout room to give time sa mga papasok at lalabas. And the check-in question is,
Ay, bag ko. Tok na ako. Ano ang pinaka tumatak sa'yo sa mga napag-usapan natin hanggang ngayon? And bakit? Tungkol dito sa Luminate. Ano ang pinaka tumatak sa'yo sa napag-usapan natin tungkol sa Luminate up until this point? At bakit? I-share mo sa loob ng breakout room. Ready? Sana ready na ang breakout room. Ready? Begin. Pause mo muna to. Tuloy mo pag play mo ulit. Pag naalabas na sa breakout room, huwag na nang i-synthesis. Sa plenary. So, dahil ngayon, alam na natin na Luminate ay isang alignment journey. And the question now is, ano yung magiging journey nila? Or ano yung magiging roadmap ng buong Luminate? Okay? So, this is not just a timeline. Okay? This is the design of the experience. Okay? Bawat phase may purpose. And there's a reason kung bakit siya nandyan. Pwede mo na rin i-save yung, yung schedule. Okay? Because bawat phase helps give clarity to the participant tungkol sa alignment. Okay? So, again, di lang to sa participants, para rin sa atin to because this is now gonna be the operating calendar. So, i-block mo. Okay? This is now gonna be the rhythm ng bawat batch. If you want to duplicate this to another organization, you duplicate this on your own. Pwede mo nga ito gawin on your own. Ang anim mo, sarili mo. This is the framework. Okay? So, don't worry kung hindi ka pa pamilyar sa bawat phase. Okay? Ihihimayin natin ito isa-isa as we go along. So, again, we start sa attraction campaign. So, dito unang nakikilala yung mga potential builders. Then, we move to the selection process, which means dito natin titingnan kung may initial alignment ba na pumapasok sa journey. So, how does it look like? So, for example, ako, personal branding gagamitin ko. Meron akong video to pull the applicants. Call to action is comment in the comment section and automatically my page will send message doon sa nag-comment na nag-follow doon sa keyword. And then, meron akong mga set of questions that probably I'd need because yayayain ko na silang mag-attend ng playbook doon sa date. So, ang design ng playbook, kung makikita mo, August 23 to September 12, it's about 4 weeks, which means we can do playbook once a week. Okay? So, doon sa playbook, isang session siya na kung may invite ka doon sa given date na playbook at mentor coach ka, mag-mentor coach ka doon. Kasi doon nila may experience yung culture natin or ano yung experience ng coaching culture. That's where they will see, understand ano yung vision, mission, values, code of honor, standards, maybe activities that we do, expectations. We'll give them homework. Parang team alignment. Meron ng coaching framework din. Okay, yan sila sa mga kasama ko sa eQuest dati. Alam nila yung playbook. Okay, so hindi to para ma-pressure sila, matakot sila, okay? Or para i-perfect sila. Okay? Yung purpose nun is doon nila mararanasan how we are dito sa SoulSync. So, doon pa lang, through that experience, nagsisimula na yung alignment. So, nakikita na nila kung para sa kanila ba yung culture natin, papatuloy ba sila, no? Doon nila mararamdaman kung
hindi ito yung hinahanap nila, then okay lang din. No, kasi hindi tayo naghahanap ng taong pipilitin. Yung maganda dito wala namang, dito FWD. Walang kota-kota dito. So, hinahanap lang natin yung mga taong kusang magsasabing, yes, sali ako dyan, Philippines First World. Ito yung i-contribute ko. I'll build this with you. Okay, dito ako align. Pagkatapos ng playbook. Then, wala pang framework yung onboarding natin. Pero since madami tayo this time, ang naisip ko lang dito, meron tayong 1 session na webinar via Zoom kung saan nandun tayo lahat at lahat ng nakatagos sa playbook bago mag-deep dive. Yan, kaya yun yung time range. Then from there, deep dive na tayo. Okay? So yan yung itsura niya. Okay! So, graduation na. So kung iniisip mo, what's next after the graduation? Simple lang, no? Hindi pa dito natatapos. Dito pa lang talaga yung nag-uumpisa. Kasi pag natapos na yung Luminate, naman, hindi ibig sabihin no, tapos na yung relationship nila sa SoulSync eh. No, ang next step dito, team assessment. From there, madi-deploy na sa iba-ibang teams, depende sa anong strength nila, interest nila, kung saan sila pinaka-makaka-contribute. No? On my end, dahil 6 lang yung i-recruit ko, then probably meron doon, may hire ko ng full-time or i-deploy ko sa ibang ecosystems or businesses that I'm building or may malalaglag. Then next batch ulit. Yun yung itsura niya. Okay, then build na tayo together. Trabaho na tayo together. Ito lang yung gate. Okay? So, lahat ng pinag-usapan natin, again, hindi lang tayo nandito just to attract the applicants or magpadami. hindi natin kailangan magpadami ng recruits. Walang incentive trip. Ang role natin is to build people. And that starts by attracting the right people. Hindi nang kahit na sinong tao lang. Pagkatapos nun, transactional lang. Okay, what we're doing here is we're building relationship. Kasi mahirap i-guide yung tao nang wala kang relationship. Now, habang lumalalim yung relationship, mas nagagawa natin silang i-guide sa journey nila. At habang mas gina-guide natin sila, then, hindi na lang tayo nagsasalita. Nag-observe na rin tayo. Kasi, part yan ng role natin eh. To observe. To know their strengths. Ano yung growth areas nila. And saan ba sila talaga tunay na align? Kasi pag pinagsama-sama mo yan, the result, now we're helping each other develop SoulSync builders. Okay? Again, I'm gonna leave you with this mindset. We're not here to recruit. We're here to build people. At kung ma-build natin ng tama yung tao, naturally susunod yung team, susunod yung organization, susunod yung mission. Kaya every conversation, sa bawat coaching session, every applicant na makakausap natin, hindi natin tatanungin yung sarili natin na paano to mapapasali? Hindi. If ang tanong mo sa sarili mo ay paano ko siya matutulungan lumago? Alam mo, naturally lalabas yung conversation. Ng pag-offer ng invitation. Now, we're not just facilitators. We are builders ng builders. Builders Bureau. Tropa yan. Hoy. Kapatid ko yan. So, bago tayo
mag-end, no? Again, I want to leave you this thought. The future of SoulSync will never be built by one person. It's not me. It's not the CEO. Hindi ang founders, nor any leader. If we want to see this becoming an institution, then we need more builders. And that's the reason why you guys are here. We're not just here to facilitate. We're not also here just to guide the applicants, just to recruit. We're here to be part of the next chapter of SoulSync. And sana habang ginagawa natin tong role na to, hindi natin makalimutan ang pinaka-importanteng bagay na sa bawat applicant na makakausap natin, meron niyang possibility na siya yung susunod na maging leader. O yung possibility na siya yung susunod na magdala ng isang team. Or possibility na siya yung maybe magpatakbo ng communities. Communities na possibility, someday, siya naman yung susunod na mag-develop ng batch. Susunod na batch ng builders. So, hindi natin mamalitin yung impact ng role mo. Okay? Kahit wala ka pang experience, kahit bago sa'yo to lahat. Okay? Kasi may experience mo kayo mag-interview, but hindi ka lang dito mag-i-interview. At hindi ka lang dito mag-follow up. Okay? You have an opportunity to change the trajectory of someone else's lives. And kapag tama yung ginagawa natin, hindi lang natin mapapalago yung SoulSync. We're helping also grow more people. And for me, yun yung tunay na sukatan ng success. So thank you so much sa time mo, sa pakikinig sa panonood ng video na to. Let's build SoulSync. So you have questions, pakikulate na lang Donovan. Sagutin ko yan lahat ng isang bagsakan. Tapusin lang natin ang mga awakening sa weekend na to. At good night for me.